turistang dadaan o bihira lang dumaan sa kahabaan ng Ortigas Avenue mula EDSA hanggang C5 at pabalik, mag-ingat sa kahabaang ito dahil merong dalawang intersection sa magkabilang bahagi ang takaw huli sa mga traffic enforcers, lalo na sa mga baguhan pa lang na dumadaan dito. Siguro ito ay dahil sa disenyo ng traffic signs at road markings na nakakalito, kaya sa halos araw-araw kong pagdaan dito ay napakaraming motorista ang nakikita kong natetikitan sa dalawang panulukang ito. Kaya siguraduhin tapusin itong video para hindi kayo mahuli kapag sakaling napadaan kayo sa bahaging ito. Unahin muna natin yung sa eastbound ng Ortigas Avenue o yung mula EDSA na papunta ng C5 hanggang sa probinsya ng Rizal. Unang madadaanan dito ang Meralco Avenue, Medical City, Lanuza Avenue, at susunod na dito yung intersection ng Green Meadows Avenue kung saan maraming nahuhuling motorista. Para sa akin, hindi lahat ng mga nahuhuli dito ay mga kamote drivers, kundi biktima lamang ng hindi maayos na road signs at markings, kaya ang sinumang baguhan pa lang na dumadaan dito ay maaring mabigla at di malayong magkaroon ng traffic violation. Kung babalikan natin ang intersection ng Lanuza Avenue, ang makikita pa lang dito ay ang no U-turn sign at ilang metro pagkalagpas dito, ay saka mo lang makikita ang unang karatulang inner lane must turn left na masyado nang malapit sa kanto ng Green Meadows Avenue, kung saan nakaabang na sa iyo yung traffic enforcer na manghuli sa iyo kapag dediretsuhin mo pa rin. Kapag umabot ka na sa bahaging ito at huli mo nang napansin ang nakalagay na traffic sign, ang isa sa maaaring una mong maisip ay ang paglipat sa kabilang lane dahil alam mo na kailangan kumaliwan ng mga sakyan sa inner lane. Pero kung sakaling sa tingin mo ay ligtas ka na mula sa panghuhuli, wala kang kawala sa mga traffic enforcers dito dahil siguradong paparahin ka pa rin. Hindi ako eksperto pagdating sa traffic management, pero bilang motorista na dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng lisensya, kahit papano ay meron naman akong alam tungkol sa traffic signs at road markings at kung ano ang mga ibig sabihin nito. Sa una nating pinakitang halimbawa, malinaw na traffic violation talaga yun dahil dumiretso pa rin siya kahit may nakalagay na inner lane must turn left. Dito naman sa pangalawa, lumipat na siya sa kabilang lane bago pa man dumating sa intersection, pero bakit kaya pinara pa rin siya ng enforcer? Maingat niyang ginawa ang paglipat at kita naman na bukod sa dahan-dahan, ay ginamit niya rin ang signal light kaya hindi ito matuturing na isang swerving. At ayon mismo sa MMDA, ang swerving ay hindi isang traffic violation. Ang isa pa, makikitang broken white line ang nakalagay sa kalsada na ang ibig sabihin ay pwede kang mag-change lane ng maingat. Pero kung umabot ka na sa bahaging ito at ayaw magaya sa motorista sa video, pwede nyong gayahin ang ginawa nitong kotse kung saan imbis na lumipat sa kabilang lane o kaya dumiretso na pareho lang na manghahantong sa pagkahuli ng traffic enforcer, nagbago na lang siya ng direksyon at tumiko papunta ng Green Meadows Avenue at malamang ay mag-u-turn na lang siya sa unahan para muling makabalik sa mihan, ay gagawin rin nila kahit alam nilang pinagbabawal. Ang isa pang nakapagtataka ay bakit dito kadalasang nagkukumpulan ang 2 hanggang 4 na traffic enforcers sa kanto ng Green Meadows, samantalang sa intersection ng Lanuza Avenue na wala pang 150 meters mula dito, ay malayang tumatawid ang mga sakyan kahit merong nakalagay na kaparehong karatula sa kabila. May pinipili lang ba talagang lugar at uri ng sakyan ang hinuhuli ng mga enforcers? Sa totoo lang ay napakadali lang namang solusyonan ng problema dito kung talagang gusto nilang mawala o kahit papano mabawasan ang mga lumalabag sa kanilang traffic sign. Ang pinakauna, dito pa lang sana sa may kanto ng Lanuza Avenue, ay meron nang nakalagay na malaking karatula ng inner lane must turn left nang sa ganun ay lilipat na sila sa kabilang lane. Masyado na kasing maiksi yung distansya sa unang traffic sign sa mismong intersection, kaya minsan ay hindi na rin sila nakakalipat ng lane. Bukod sa traffic sign, mas mainam rin kung maglagay dito ng road markings na left turn arrow pagkatawid lang ng Lanuza Avenue at isa pa bago dumating sa Green Meadows Avenue, para mas makatulong ito na mapansin ng mga bagong motoristang dadaan. Kung ayaw naman nilang lumipat ang mga sakyan bago dumating ng intersection, palitan nila ng solid lane divider imbis na broken white lines lang para alam ng mga motoristang bawal silang lumipat ng linya. Sa ganito kasing setup ng kalsada,
Siguradong marami talagang motorista ang magkakaroon ng traffic violation kahit hindi naman kamote drivers. Ang isa pang intersection na takaw sa panghuli ng mga motorista ay sa Meralco Avenue na westbound ng Ortigas o mula C5 at papunta ng EDSA. Ang kadalasang nahuhuli dito ay ang beating the red light lalo na mula sa Meralco Avenue at papaliko sa kaliwa ng Ortigas Avenue. Pero bukod pa umano dito, ayon sa ibang motorista ay meron ring nakakalitong road signs at road markings sa mga galing sa C5 dahil kahit malinaw na merong mga arrow markings sa 4 na lanes at karagdagang road signs sa may Center Island, hinuhuli pa rin umano ang mga motoristang dumediretso papunta ng EDSA kahit pa nasa katabi ka lang ng innermost lane o wala ka sa kanang bahagi ng inilagay na barrier. At katulad ng nasa halimbawa na ipinakita ko kanina sa Green Meadows Avenue, halos kapareho rin ang pangyayari ng paglipat ng kotseng ito sa kabilang linya. Dahan-dahan, merong signal light at nasa broken white lanes pa siya nang tuluyang makapasok sa katabing linya. Pero pagkatawid lang sa intersection, ay hinuli rin siya ng enforcer. Sa 5 taon na halos araw-araw na pagdaan ko sa bahaging ito ng Ortigas Avenue, ay hindi na bago sa akin ang nakakakita ng mga nahuhuling sakyan sa dalawang panulukang ito ng sabay-sabay. Isipin nyo na lang kung ilan kaya ang natitikitan dito sa loob ng isang araw. Kaya ko naisipang gawa ng video ang tungkol dito ay para makatulong sa mga kapwa nating motorista at maging aware lalo na sa pagdaan sa bahaging ito ng Ortigas Avenue. Kung meron kayong alam na lugar na takaw rin sa panghuhuli ng mga traffic enforcers dahil sa hindi maayos na traffic signs at road markings na nagsisilbing pain para sa mga baguhang motorista sa lugar, i-comment nyo naman sa ibaba kung papaano ang sistema at kung bakit marami ang nabibiktima dito. Maraming salamat